Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Josie Bayawa, Leonard, Jevina, Joseph, Jule, Aisha, Jelia, at kay Johan, at sa mga masugid nating taga-subaybay. Maraming salamat po sa inyo. Kabanata 1506. Mahinahon na sumagot si Harvey York, kahit na ang lahat ng sinabi mo ay totoo, ano ang gagawin mo tungkol dito? Niyakap ni Rachel Hardy ang kanyang mga braso at tumingin kay Harvey. Punatan natin ang katarantaduhan. Lumuhod at sirain ang iyong mga braso, pagkatapos ay pag-uusapan natin pagkatapos mong lumuhod ng 7 buong araw sa harap ng libingan ng aking Panginoon. Kung hindi, hindi mo magagawang madala ang mga kahihinatnan. Si Rachel ay naging dominante sa sandaling ito. Nagkaroon ng isang hindi masabi na aura na nakapaligid sa kanya. Malinaw na ang babaeng ito ay hindi bababa sa may kakayahang. Parang siya ay nakikipagdigma dati. Ang kanyang mga kasama ay kuminang din sa kay Harvey ng mabangis, na para bang papatayin nila siya sa anumang minuto. Mahinahong sumagot si Harvey, kaya, sinasabi mo na hindi mo na muling iimbestigahan ang bagay na ito. Mag-imbestiga, narito ang lahat ng mga katotohanan, bakit may kailangan pa para doon? Malamig na umatras si Rachel. Kahit na hindi ka, sa palagay mo ba ay karapat-dapat ka para sa akin na masira ang aking mga braso at lumuhod sa harap ng libingan ni Oliver? Ang ekspresyon ni Harvey ay naging malamig bilang yelo. Mabilis na lumamig ang mukha ni Rachel. Humakbang siya ng hakbang at pinakawalan ang kanyang hangarin sa pagpatay. Harvey York, mas alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Huwag mo akong galitin. Pinigilan ko na ang aking sarili ng sapat. Kung hindi, hindi lamang ito ang iyong mga braso ang mapuputol. Dadalhin ko ang iyong maruming ulo upang batiin ang aking Panginoon ngayon. Huwag mo ring isipin na tawagan ng Panginoon ng lungmen at makalabas dito. Hindi ko alam kung anong uri ng relasyon ang mayroon kayong dalawa. Hindi ko alam kung totoo ang tawag sa telepono o hindi. Ngunit bago ako pumunta dito, tumigil na ako sa lungmen. Kahit na ang Panginoon ng lungmen ay tatayo sa harap natin, wala siyang karapatang mag-utos sa amin. Naiintindihan. Sa paningin ni Rachel, natural na magkaroon ng suporta si Harvey sa likod ng mga eksena. Dapat ay gumamit siya ng ilang paraan upang kumapit sa Panginoon ng lungmen at ginamit ang kanyang pangalan upang takutin ang ibang tao. Kung inihahambing nila ang aktwal na kasanayan, ang 1,000 Harvey Yorks ay hindi rin ihahambing sa kanya. Nais ni Rachel na buhayin si Harvey upang siya ay lumuhod sa harap ng libingan ng kanyang Panginoon. Matapos ang 7 buong araw, ilalagay niya sa ilalim si Harvey ng 6 na talampakan. Walang malasakit ang ekspresyon ni Harvey nang tanungin niya, "So what?" "So what?" Ang magandang mukha ni Rachel ay kasing lamig ng yelo sa sandaling iyon. "Harvey York, napagtanto mo ba kung sino ang iyong kinakausap? Alam mo ba kung anong uri ng makapangyarihang pagkatao ang nakatayo sa harap mo ngayon? Naniniwala ka ba na maaari kitang patayin ng isang sampal? Isang sampal lang." Malamig na tumawa si Harvey. "Sigurado akong hindi ka naniniwala." Ang karamihan ng mga kapatid sa likuran ni Rachel ay malamig na nagtawanan matapos marinig ang mga salitang iyon. Lahat sila ay nakatingin sa kay Harvey na puno ng pagkasuklam. Hindi alam ng bastard na ito kung kailan huminto. Gaano katindi ang pakikipag-usap niya kay Senior Hardy na ganyan. Si Senior Hardy ay isang alamat pabalik sa Mordo. Walang sino man ang maaaring makipagkumpetensya laban sa kanya. Sa palagay ng bastard na ito ay hindi siya mananagot dahil ginamit niya ang Panginoon ng pangalan ng lungmen upang patayin si Master. Ang mga taong tulad nito na hindi alam kung ano ang mabuti para sa kanya ay tiyak na magtatapos sa isang mas masamang kapalaran. Hindi niya alam kung gaano kalaki ang isang puwang na inihambing niya sa kay Senior Hardy. Si Rachel ay isa sa nangungunang 10 talento sa gitna ng lahat ng mga mas batang henerasyon sa lungmen. Ang pagiging tulad nito kumpara sa isang maliit na pritong tulad ni Harvey ay tulad ng gabi at araw. Ang isang maliit na karakter tulad niya na nagpapakita dito, naghahanap siya upang mamatay. "Harvey York, matagumpay mong naiinis ako." Ang tingin ni Rachel ay malamig na malamig.
I'll cripple you myself. Tatanggalin ko ang iyong maruming ulo upang batiin ang aking Panginoon sa kanyang libingan. Lumabas si Rachel, handa nang sirain si Harvey. Rachel Hardy, huwag gumawa ng anumang bagay na hanggal. Kailangang tumayo si Joel para kay Harvey. Siya ang humiling kay Harvey na magpakita ng awa dati. Kapag may dumating sa kay Harvey upang magdulot ng mas maraming problema, labis siyang nalilito. Si Rachel Hardy ay naglaki kay Joel Graham at pinakawala ng isang tawa. Dapat kang maging unang utos ng pamahalaan ng Buckwood, si Joel Graham. Wala ka sa harap ko. Ang unang in-command ng gobyerno ng Southlight na narito ay dapat na mas naaangkop. Sinasabi ko sa iyo ngayon, walang makakaprotekta kay Harvey ngayon. Harvey York, kasing patay ka na. Sa gitna ng pagsasalita ni Rachel, kumuha siya ng isang pulang lisensya at itinapon ito mismo sa mukha ni Joel. Kinuha ni Joel ang lisensya at sumulyap. Ang kanyang ekspresyon ay nagbago ng natatakot matapos niyang makita ito. Ang lisensya upang pumatay. Mabuti na alam mo ang tungkol dito. Kahit na umalis na ako sa Longmen, nandito pa rin ang aking lisensya. Kahit na ang soberanya ay nagbibigay ng espesyal na pahintulot upang pumatay muna bago mag-ulat. Kahit natatayo ka sa aking daan, Joel Graham, papatayin din kita. Sino ang manggahas na tumayo para sa iyo? Hindi nagbigay si Rachel ng isang piraso ng paggalang kay Joel. Ang kanyang lisensya upang pumatay ay ang kanyang trump card. Bukod dito, binigyan na niya ng pagkakataon si Harvey na masira ang kanyang sariling mga bisig, ngunit hindi siya nakinig. Maaari lang niyang durugan si Harvey mismo. Rachel Hardy, hindi ka dapat gumawa ng anuman dito. Ito ang Buckwood, hindi Mordo. Hindi ito lugar kung saan maaari ka lamang kumilos ng ligaw. Si Joel ay bumulalas ng malamig. Maaaring magkaroon ng karapatan sina Sheldon Xavier at Bellamy Blake na sabihin yun, ngunit sigurado ka na hindi. Sampal, pinagpalit ni Rachel ang kanyang likuran laban sa mukha ni Joel. Ngayon, umalis ka sa aking paningin. Kung tatayo ka, hindi ako mag-atubiling patayin ka. Si Joel ay kumukulo sa galit. Sumanyos si Harvey ng isang alon ng kanyang kamay at sinabi, Sir Graham, nandito sila para sa akin. Hahawakan ko ito. Humakbang si Harvey pagkatapos ng kanyang talumpati. Sinulyapan ni Rachel si Harvey ng walang galang at pagkatapos ay sinabi, ano? Humihingi ka ng awa kapag napagtanto mo na hindi ka maprotektahan ni Joel. Hayaan mo akong sabihin sa iyo, huli na. Ang bagay ba talaga ay kahanga-hanga ka? Kinuha ni Harvey ang lisensya sa kamay ni Joel, pagkatapos ay hinayaan ang isang hangin pagkatapos na mabuklat ang mga pahina. Pagkatapos, gamit ang isang pakurot ng kanyang mga kamay, tinali niya ang lisensya na kumakatawan sa pahintulot ng soberanya sa mga pagpatay. Patayin muna bago mag-ulat, pinapayagan ng soberanya. Kalmadong sinabi ni Harvey, gusto mong maglakas loob na kumatawan sa soberanya sa iyong pilay na martial arts. Nararapat ka ba? Naghahanap ka ng kamatayan. Nagalit si Rachel. Ang mga kapatid sa likuran niya ay nagalit din. Kahit sa Longmen, kakaunti lamang ang may karapatang magkaroon ng lisensya upang pumatay. Ang lisensya upang pumatay ay kumakatawan sa papuri at pagpapatunay patungo sa mga nangungunang talento. Ngunit talagang tinali ni Harvey ang lisensya ni Rachel sa sandaling iyon. Sa isang split seconds, nagbago ng walang tigil ang paraan ni Rachel. Sumabog ang mahaba niyang buhok. Unti-unting tumataas ang kanyang aura. Ang mga kuryente sa hangin ay kahit na malinaw na umiikot sa paligid niya. Si Rachel, sa sandaling ito, ay mukhang masalimuot. Si Joel at Yannick Bison ay nagyelo sa lugar. Ito ang maalamat na sinaunang martial art na sinasanay ni Rachel. Nang walang pangalawang pag-iisip, ang dalawa ay pagkatapos ay bumulalas, huwag gawin ito. Mamatay. Hindi pinansin ni Rachel ang dalawa at pinalitan ang kanyang katawan pasulong. Pagkatapos ay lumipad siya ng diretsyo sa direksyon ni Harvey, medyo ang tanawin na ito. Tila napakalakas ni Rachel sa sandaling ito. Si Harvey ay gumawa ng isang hakbang pasulong ng walang tigil, pagkatapos ay ibinaba ang kanyang kanang palad pasulong. Sampal, bago pa man makarating si Rachel kay Harvey,
ang kanyang palad ay nakarating na sa kanyang magandang mukha. Sa susunod na sandali, si Rachel ay ipinadala na lumipad at pagkatapos ay bumagsak mismo sa isang pader. Mabagal, lahat ay parang tumamlay. Maaari nilang sabihin na si Rachel Hardy ay isang pambihirang nangungunang talento. Pupunta siya para sa kay Harvey York ng buong lakas. Ngunit sa harap ng palad ni Harvey, ang buong makapangyarihang nangungunang talento ay hindi makatiis ng isang suntok. Tumayo si Rachel mula sa isang nasirang pader habang ang kanyang mukha ay namumula at puno ng alikabok na sumasakop sa buong katawan niya. Pagkatapos ay nahihiya siyang bumulalas, "Harvey, wala kang kahihiyan. Gaano ka katapang makarating sa isang pag-atake ng patago?" Ang kanyang mga kapatid na lalaki at babae ay nagyelo ng bahagya. Pagkatapos ay diretsyo na itinuro si Harvey habang galit na niloloko siya. Nakakahiya. Pangdadaya sa kanya ng ganyan. Ganoon ba? Pagkatapos, halika ulit sa akin. Hindi sinasadyang tinuro ni Harvey ang daliri kay Rachel. Hinihimok niya ito. Si Harvey ay hindi nagpapakita ng paggalang kay Rachel. Ang ekspresyon ni Rachel ay nagbago ng walang kabuluhan at kumaway ang kamay niya sa susunod na sandali. Isang kahon ng espada sa loob ng hammer sa likuran niya na bahagyang nanginginig. Isang punyal na 3 pulgada ang haba pagkatapos ay lumipad papunta sa kamay ni Rachel. Ito ang dugo ng punyal. Inilabas ni Sr. Hardy ang dugo ng punyal. Hindi man ang mga buto ay mananatili kung ang dugo ng punyal ay lumabas. Hindi siya mapanghusga sa sandaling ilabas niya ito. Tapos na si Harvey. Talagang ginawa niya na si Sr. Hardy ay ilabas ang punyal. Kahit na ang kanyang bangkay ay hindi mabubuhay. Ang mga kapatid mula sa sangay ng mordo ng lungmen ay nasiyahan. Ang mga kalalakihan ay nakatingin kay Rachel na kahanga-hanga na parang idolo nila. Ang mga kababaihan ay tumitingin kay Harvey na puno ng pagkasuklam at pangungutya na parang patay na siya sa kanilang mga mata. Pinaganya ni Rachel ang kanyang punyal sa harap niya. Kung hindi ito para sa nakaprint na palad sa kanyang mukha, parang isang propesyonal siya. Malamig niyang sinabi sa sandaling ito, "Ako ay walang pag-iingat dati, Harvey York. Ipakita ko sa iyo ang pagkilos ng killer ng sangay ng mordo ng lungmen." Rush ng dugo. Sino? Dumulas agad si Rachel sa lupa pagkatapos ng kanyang pagsasalita. Ang kinang ng ilaw na nagmula sa kanyang punyal ay kuminang ng maliwanag. Sampal. Humakbang si Harvey nang walang tigil at lumitaw mismo sa harap ni Rachel, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kamay upang bigyan siya ng isa pang sampal sa kanyang mukha. Sampal. Si Rachel ay pinadala sa paglipad muli. Ang pagpatay sa sangay ng dugo at lungmen's mordo branch ay walang laban kay Harvey. Bumagsak si Rachel papunta sa lupa. Ang punyal sa kanyang kamay ay nawala, at isa pang palad na nakamarka sa kaliwang pisngi ni Rachel. "Sinampal mo ulit ako." Si Rachel ay sumigaw ng nahihiya habang puno ng pagkabigo, ngunit hindi binigyan siya ni Harvey ng anumang silid sa paghinga. Naglakad siya pasulong at sinampal siya muli sa kanyang mukha. Sampal. Kasabay ng tunog ng isang malakas na sampal, si Rachel ay sumisigaw sa sakit habang siya ay pinadala muli sa paglipad. Sampal. Lisensya upang pumatay. Sampal. Punyal ng dugo. Ang pagkilos ng sangay ng mordo ng lungmen. Sampal. Inutusan mo akong baliin ang aking sariling mga braso. Patuloy na hinahampas ni Harvey ang kanyang palad habang ininsulto si Rachel. Ang kanyang ulo ay nag-swing ng kaliwa at kanan, ang mga kopya ng palad sa kanyang mukha ay nakasalansan laban sa bawat isa. Isang sampal pagkatapos ng isa pa, si Rachel ay naglabas ng dugo sa bibig at ilong niya. Galit na sigaw niya, siya ang nangungunang talento sa loob ng mordo ng lungmen na sangay at ang nangungunang 10 talento sa kabuuan ng lungmen. Siya rin ang nangungunang alagad na maingat na nag-alaga kay Oliver. Ngunit siya ay tulad ng isang nalulunod na aso sa harap ng mga sampal ni Harvey. Wala siyang lakas upang makaganti. Si Harvey ay normal na nakapag-swing sa kanyang palad. Kung mayroon man itong ibang pamatay na pumatay, tatanggapin lang ni Rachel ang pagkatalo. Ngunit hindi niya madala ang normal na mga sampal na dumadaan sa kanyang mukha ng walang katapusan. 5 buong taon na siyang nagsasanay.
Siya ay may pambihirang talento, ngunit hindi niya masangga ang isang solong sampal. Halika, nangungunang alagad ni Oliver. Sabihin mo sa akin, ikaw at ang iyong pilay na martial art. Paano ka dapat pumatay bago mag-ulat? Paano mo gagamitin ang espesyal na pahintulot ng soberanya? Sa gitna ng kanyang talumpati, patuloy na pinag-swing ni Harvey ang kanyang mga palad laban sa mukha ni Rachel. Sa sandaling ito, ang buong pagsasalita ni Rachel lahat ay naging biro lamang. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sa ilalim ng tingin ng lahat, si Harvey York ay nagbibigay ng sampal matapos na sampulin ang mukha ni Rachel Hardy nang hindi man lang iniisip na malambot sa kanya. Hindi rin niya pinaplano na magbigay ng anumang anyo ng awa. Ang isang nawawalang kagandahan tulad ni Rachel ay agad na nasample hanggang sa kung saan ang kanyang mukha ay namamaga bilang isang baboy. Bumagsak ang panga ng kanyang mga kapatid habang nakikita ang tanawin. Maging sina Joel Graham at Yannick Beeson, na nakatayo sa gilid, ay nagulat. Alam nila na malakas si Harvey, ngunit hindi nila kailanman naisip na siya ang makapangyarihan. Malakas siya hanggang sa kung saan si Rachel, na may lisensya na pumatay, ay parang putik lang sa harap ni Harvey. Bang! Matapos ang pangwakas na sampal sa mukha ni Rachel, pagkatapos ay ipinadala siya muli sa paglipad. Matapos magpumilit sa lupa ng ilang sandali, naglabas siya ng isang subo ng dugo sa kanyang bibig at sinubukan na muling tumayo. Naglakad si Harvey at itinulak ang isang malakas na sipa patungo sa katawan ni Rachel. Hindi, si Rachel ay pinagpapawisan ng labis. Gusto niyang umigtad, ngunit wala siyang lakas na naiwan. Bang! Mabilis na lumapag ang sipa. Sa susunod na sandali, si Rachel ay wala ng kakayahan. Si Rachel, na pinadala sa paglipad muli, ay napuno ng labis na kawalan ng pag-asa at kakilakilabot. Sinubukan ni Rachel na bumalik pagkatapos ng pagbagsak sa lupa muli, ngunit palagi siyang kumikibot pagkatapos ng pag-ubo ng dugo. Ano? Nakita ng kanyang mga kapatid ang tanawin at nawala ang lahat ng kulay sa kanilang mga mukha. Wala bang kakayahan si Rachel? Ito ay mahirap paniwalaan. Hindi niya maiiwasan ang isang solong sampal mula sa taong ito. At pagkatapos ay nakuha niya na malumpo ng ganyan. Lahat sila ay nakatingin kay Harvey, na puno ng kakilakilabot at galit. Naramdaman nila na may nakita silang hindi makapaniwala sa araw na iyon. Ang pagiging tulad nito ay dapat na nakakatakot. Sa sandaling ito, naintindihan na nila. Kahit na walang lungmen na pinigilan si Oliver Bauer, tiyak na hindi niya karibal si Harvey. Ito ang lahat ng magagawa ng sangay ng mordo ng lungmen. Nang ahas kang makipag-usap sa akin tungkol sa espesyal na pahintulot ng soberanya na pumatay bago mag-ulat sa ganitong uri ng kakayahan. Hindi mo man lang masangga ang isang solong sampal. Naglakad si Harvey patungo kay Rachel na may walang malasakit na ekspresyon. Nanginginig si Rachel ng walang katapusan. Alam na niya ngayon na si Harvey ang paraan ay lampas sa kanyang liga. Nakakatawa kung paano niya sinasabi ang mga malalaking sandali, na hinihiling na madurog si Harvey. Sinabi sa kanya na sirain ang kanyang sariling mga bisig, sinabi sa kanya na lumuhod sa harap ng libingan ni Oliver. Ngunit pagkatapos ito ay napunta sa ganitong paraan. Ang tinaguriang top talent ay isang biro lamang sa harap ni Harvey. Harvey York, aaminin ko ang pagkatalo ngayon. Ngunit kahit na nawala ako, hindi ibig sabihin na nawala din ang sangay ng lungmen's mordo. Tinapik ni Rachel ang kanyang ulo habang nagpapakita ng pagmamataas at pagmamataas. Ang aming mga kalalakihan ay gagawa at kikilos sa paghihiganti maaga o huli. Humakbang si Harvey at tumingin kay Rachel, pagkatapos ay mahinahon na sumagot, ang nangungunang alagad ay natalo na. Sino sa palagay mo ang lalabas at muling mag-re-challenge sa akin? Mahina ka, hindi mo rin ako sinorpresa. Ngunit para sa iyo na naghihiganti para sa iyong Panginoon, hindi kita papatayin ngayon. Walang pakialam si Harvey. Ang pagpatay kay Rachel ay hindi makakaapekto sa mas malaking larawan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng isang malabong ngiti at sumulyap mismo sa ibang mga miyembro ng sangay ng mordo ng lungmen.
Mayroon bang handa sa inyo na bigyan ako ng sorpresa? Ang lahat ng mga taong mapagmataas na tao ay tumagilid sa kanilang mga ulo ng hindi sinasadya. Hindi rin sila maglakas loob na tumingin kay Harvey ng diretso sa mata. Kahit na ang nangungunang alagad, si Rachel, ay hindi masangga ang isang solong hit at lubos na natalo. Ang iba ay hahanapin lang ang kanilang pagkamatay kung nagpunta sila upang lumaban. Kung walang nais na bigyan ako ng sorpresa, kung gayon ito ang aking oras upang husayin ng puntos. Ang ekspresyon ni Harvey ay medyo hindi marunong. Nasanay ka ba sa paglaban sa mga batas ng iyong bansa? Inakusahan ako ng pagpatay kay Oliver nang walang naunang pagsisiyasat, pagkatapos ay darating upang patayin ako. Naisip ko na kung paano hindi ligtas ang lahat sa inyo ay karaniwang gumana. Para sa kapakanan ni Elder Bauer, hindi ko papatayin ang sinuman sa inyo. Sirain ang inyong sariling mga braso at gumapang. Umalis kayo sa aking paningin pagkatapos niyong humingi ng tawad. O baka may gusto pa sa inyo akong patayin sa inyong sarili. Kabanata 1510. Sinabi ng isang kalbo na binata sa hindi kasiya siya, kami ay mga kapatid ng Longmen, kami. Sampal. Inikat ni Harvey York ang kanyang palad sa mukha ng lalaki at pinalipad siya. Sa palagay mo ay cool ang pagiging kapatid ng Longmen. Pinapalo ko na kayong lahat ngayon. Kahit si Samuel Bauer ay dapat magalang sa harap ko. Sino ka sa tingin mo kahit ikaw ay? Gawin ito pagkatapos. Binigyan kita ng isang pagkakataon. Malamig ang tingin ni Harvey, ngunit mas malamig ang ekspresyon niya. Kahit na ang kanyang malamig na tingin sa sandaling ito ay gagawa sa mga tao mula sa Longmen's Mordo Branch na pawisan ng labis. Yannick Bison, tulungan sila kung hindi nila nais na gawin ito sa kanilang sarili. Kumusta naman si Rachel Hardy? Tumingin si Harvey kay Rachel nang hindi nagbibigay ng malinaw na sagot. Pakawalan mo siya. Sinabi ko na hindi ko siya papatayin. Siyempre, hindi ko ilalagay ang isa pang daliri sa kanya. Sinipa ni Harvey ang binata matapos ang kanyang pagsasalita at bumagsak palayo. Matapos ang kalahating oras, ang lahat ng mga miyembro mula sa sangay ng mordo ng Longmen ay nagkakagulo habang hinahawakan ang kanilang mga kamay. Lahat sila ay mataas at makapangyarihan nang dumating sila, ngunit maaari lamang silang umalis pagkatapos makahanap ng isang kapalit na driver para sa isang mataas na presyo. Dahil lahat ng kamay nila ay nasira, walang paraan na ang alinman sa kanila ay maaaring makakuha lahat sa isang ospital. Bago pa man umalis sa morgue ng matagal, tumawag si Yoel Graham. CEO York, masama ito. Kumalat ang balita tungkol sa iyo na tumali sa lisensya ng pagpatay. Nakakuha ako ng balita na sinusubukan ng isang tao na gamitin ang dahilan na ito upang makitungo sa iyo. Darating sila para sa akin. Tumawa lang si Harvey. Alam ba nila ang aking pagkakakilanlan? Dapat lang nilang malaman na ikaw ay si Prince York. Nasaan sila? Hindi pa namin alam, ngunit dapat silang maging handa kung sila ay nang ahas na lumapit sa iyo sa mga pagsubok na ito. Sigurado sila na medyo matapang. Mangyaring mag-ingat. Nag-hang up si Harvey sa telepono, pagkatapos ay tumawag sa kay Bellamy Blake at Ethan Hunt. Hindi naman natakot si Harvey na may nagsisikap na sugpuin siya sa mga kapangyarihan ng gobyerno. Natatakot lamang siya na susundan nila si Mandy Zimmer at ang iba pa. Dahil ang mga bagay na tulad ng nangyari noon, natutunan na ni Harvey ang kanyang aralin. Hindi na niya ulit-uulitin ang parehong pagkakamali. Sa Sky Corporation, sa sandaling si Harvey ay dumating sa bulwagan, 8 Land Cruisers na naghihintay ay agad na bumangga sa loob ng gate. Kahit na ang sistema ng control door ay ipinadala na lumilipad. Pagkatapos ay maayos na hinarang ng mga kotse ang bawat solong exit sa gusali. Halos kalahati ng mga kalalakihan na may suot na itim na uniforme ay lumabas sa mga kotse tulad ng isang pulutong. Ang hangarin na nakamamatay ay tumatakbo sa mga kalalakihan na parang ang aura ay may pisikal na anyo. Ang pakiramdam ay nagko-convert sa buong bulwagan, ang hangin sa paligid ng bulwagan ay naging zero sa sandaling ito. Ang ordinaryong kawani ay hindi maaaring hawakan ang presyon tulad nito. Lahat ng kanilang mga mata ay nagdidilim, at nanghina sila sa lupa.
Hindi nagulat si Harvey nang makita niya ang mga lalaking iyon. Sa loob ng tanggapan ng CEO, sina Yvonne Xavier, Ray Hart, at Marcus ay nakakuha ng balita at tumakbo ng diretso sa bulwagan ng mas mabilis. Ngunit nang makita nila ang tanawin, napasinghap sila ng kakilakilabot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Swoosh! Sakto nang sumimangot si Harvey, binuksan ang kotse sa gitna ang mga pintuan nito, at isang lalaki na may suot na puting uniforme ang naglalakad. Mayroong ilang mga kalalakihan at kababaihan na may tradisyonal na damit din. Ang isa sa kanila ay lubos na nakilala ni Harvey, ito ay si Faye Goddard. Masiglang sumulyap si Faye kay Harvey at naningkit na parang namatay si Harvey. Tiningnan ni Harvey ang mga taong may tradisyonal na damit at sinabi na may malabong ngiti, ang mga kalalakihan ni Matthew Flynn. Dapat kang si Harvey York. Ang lalaki na nangunguna sa pangkat na may suot na puting uniforme na magalang na yumuko habang nagpapakita ng isang mainit na ngiti. Ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Sam Baker, ang master ng pamilya Baker mula sa San Francisco. Ang commander ng Dragon Cell.